Hindi ako pinayagang dumalo sa kasal ng anak ko sa Paris dahil raw nakakahiya ako sa mga biyenan niya, ang pamilya Marquez. Hiya, dahil hindi ako marunong mag-French. Pinalaki ko si Katrina ng nag-iisa. 7,2 milyong piso, 7.5 milyon, ang ibinigay ko para sa kasal niya. Pero tinuring niya akong parang wala akong silbi, parang wala akong karapatan. Nagising ako noong araw na yon. Nalaman niyang may hawak akong lihim na yaman, ang sarili kong pera. Hindi ko sinira ang kasal niya. Tumigil lang ako sa pagbayad. Ginawa ko iyon para bawiin ang aking dangal at para matutunan niya na ang bawat aksyon ay may kahihinatnan. Panoorin ang buong kwento. Kwentuhan mo ako, saan ka nanonood? Si Katrina, ang sarili kong anak, ay nagmungkahi pa na panoorin ko na lang daw ang seremonya niya sa live stream. Nakakahiya raw kasi ang presensya ko sa harap ng pamilya ng manugang kong si Jean-Pierre. Iyon mismo ang sandaling nagdesisyon ang isang amang byudo na tulungan ang kanyang mayabang na anak na matuto ng isang masakit na leksyon tungkol sa mga kahihinatnan ng kawalang galang. Isang letter of credit ang kinansela. Ang 7.5 milyong pondo para sa kasal ay naglaho. Pero ang pera ay simula pa lamang ng leksyon na kailangang matutunan ni Katrina. Ang mala fairy tale na kasal sa chateau, ang marangyang buhay na akala niya ay siguradong sigurado na, ay gumuho ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe muna po sa channel at sabihin sa comments kung saan ninyo kami pinakikinggan. Sabi nila, blood is thicker than water. Pero ano ang mangyayari kapag ang sarili mong anak ay itinuring kang hindi karapat-dapat na masaksihan ang pinakamahalagang araw ng buhay niya? Ang pangalan ko ay Ricardo Velasco, o Carding. Ako ay 58 taong gulang, isang matagumpay na business consultant dito sa Manila. Pinalaki ko ang anak kong si Katrina, halos nag-iisa, matapos pumanaw ang aking asawa, si Maria, 12 taon na ang nakakaraan. Nagsimula ang Martes ng umaga tulad ng dati. Gising na ako ng alas 7, nagtitimpla ng kape, pinapanood ang pagsikat ng araw sa bintana ng aking bahay sa Alabang. Sa edad kong 58, natuto akong pahalagahan ang mga tahimik na sandaling ito. Ang bahay ay tahimik, payapa. Si Elena, ang kasalukuyan kong katuwang, ay nasa design studio na niya. Magkasama na kami ng 2 taon, walang drama. Simpleng companionship lang matapos ang pagkawala. Si Katrina. Ang pag-iisip lang sa pangalan niya ay nagdudulot ng ngiti sa aking mukha. Nalampasan ng anak ko ang bawat pangarap na inilaan ko para sa kanya. 29 na taong gulang na siya isang respetadong French translator, matatas sa 3 wika. Matapos mamatay si Maria, si Katrina ang naging buong mundo ko. Bawat sakripisyo, bawat puyat sa trabaho, para bayaran ang edukasyon niya, lahat ay sulit. Ang engagement niya kay Jean-Pierre Marquez, isang matagumpay na French investment banker na halatang mahal siya, ay nagpuno sa akin ng pagmamalaki. Masaya akong pinapanood ang wedding planning niya mula sa malayo. Sa Paris daw, isang chateau na nakatanaw sa Seine River. Nang humingi siya ng tulong pinansyal, hindi ako nag-atubili. Ang 7.5 milyon ay tila maliit na halaga para sa kaligayahan ng aking anak. Na-transfer ko na ang 4 na milyong piso, pa 4,000 para sa mga deposito. Ang huling 3,500,000 piso, 3,500,000, ay nakatakdang ipadala sa susunod na linggo. Biglang tumunog ang telepono ko, may notification ng email. Pangalan ni Katrina ang lumabas sa sender field. Walang subject line na di pangkaraniwan sa kanya. Binuksan ko ito. Umaasa na update sa kasal. Sa halip, ito ang nakita ko. Dad, nilinaw na po ng pamilya ni Jean-Pierre na ayaw nilang dumalo ka sa kasal dahil hindi ka po marunong mag-French. Sa tingin nila, nakakahiya daw na may isang taong hindi makakasali sa mga usapan. Mas mabuti po siguro kung manonood ka na lang sa live stream mula sa bahay. Nag-set up kami ng Google Meet link para makita mo pa rin ang lahat. Parang nandoon ka na rin. Ang financial arrangements naman po, siyempre, mananatiling pareho. Tinitigan ko ang screen, binabasa ang mga salitang iyon ng paulit-ulit. Tinanggal ako ng sarili kong anak sa kasal niya dahil hindi raw ako sapat na French, hindi sapat na sopistikado. Pero ang pera ko? Ayos lang, welcome pa rin. Ang kaswal na kalupitan nito halos nakawala sa akin ng hininga. Parang nandoon ka na rin,
Na para bang ang panunood sa kasal ng anak ko sa screen ng computer ay katulad ng paghatid sa kanya sa altar. Na para bang ang 12 taon ng pagiging single parent ay pwedeng i-reduce sa pagiging live stream viewer lang. Ang kabalintunaan ay nakakadurog. Si Katrina ay kumikita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao na makipag-usap sa kabila ng hadlang sa wika. Ngunit ginagamit niya ngayon ang kawalan ko ng kakayahang magsalita ng French bilang sandata para i-exclude ako sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Hindi ako nanginig, hindi ako sumigaw o naghagis ng telepono. Sa halip, may malamig at pinal na pakiramdam na tumira sa dibdib ko. Hindi ito stress o nerbiyos. Ito ay isang kalkuladong kahihiyan na ibinigay ng may surgical precision ng anak na pinagsakripisyuhan ko ng lahat. Inisip ko ang lahat ng tao na nag-overtime ako para mabayaran ang edukasyon niya. Lahat ng French lessons, language camps, study abroad programs. Ang pagmamalaki na naramdaman ko nang maging matagumpay siya. Pinunduhan ko ba ang sarili kong pagtatanggal? Nakahiga pa rin ang sikat ng araw sa bintana pero lahat ay tila iba na ngayon. Lumamig na ang kape sa tasa ko, o baka lamig lang iyon na kumakalat sa dibdib ko. Maingat kong ibinaba ang telepono at tinitigan ang tanawin sa labas. 12 taon ng pagiging deboto kong single parent at ito ang ganti ko. Sabihan akong masyado akong Amerikano, masyadong hindi sopistikado, masyadong nakakahiya para saksihan ang kasal ng sarili kong anak. Pero ang aking checkbook, imbitado pa rin. Habang binabasa ko ang mga salita niya sa huling pagkakataon, may isang bagay na namatay sa loob ko. Ang ama na gagawin ang lahat para sa kanyang anak ay nandoon pa rin. Pero natutunan niya ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging minamahal at pagiging ginagamit. Hindi ko mapigilan na titigan ang email na iyon. Bawat salita ay parang kalkuladong sampal. Bawat parirala ay dinisenyo para mas makasakit. Nilinaw na po ng pamilya ni Jean-Pierre na ayaw nilang dumalo ka sa kasal dahil hindi ka po marunong mag-French. Hindi niya sinabing, sana po matuto kayo ng French. Hindi rin, baka pwede kaming mag-arrange ng translator. Simpleng ayaw nila ako doon. Pinayagan ng sarili kong anak ang kanyang magiging biyenan na i-exclude ako batay sa wika. Isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon ng pribilehiyong matutunan dahil abala ako sa pagtatrabaho para suportahan ang mga pangarap niya. Sa tingin nila, nakakahiya daw na may isang taong hindi makakasali sa mga usapan. Nakakahiya. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ako ay isang kahihiyan sa sarili kong anak. Ang lalaking nagpalaki sa kanya nang nag-iisa na nagsakripisyo ng mga weekend at bakasyon para bayaran ang edukasyon niya. Ngayon, masyado na akong nakakahiya para makita sa kasal niya. Ang diskriminasyon sa kultura ay nakakabigla sa kalupitan nito. Nandito ako, isang matagumpay na negosyanteng Pilipino na nagtayo ng isang matatag na consulting firm mula sa wala. Ngayon ay binalewala ako bilang hindi sopistikado dahil Tagalog at English lang ang wika ko. Ang lolo ko ay lumipat sa Maynila, dala ang pag-asa at determinasyon. Naglingkod ang tatay ko sa gobyerno. Naglikha ako ng trabaho, nagbayad ng buwis, nagpalaki ng isang anak na naging lahat ng pinangarap kong maging siya. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga sa pamilya Marquez. Hindi ako taga-Europa, kaya hindi ako karapat-dapat. Naglakad ako papunta sa aking home office at binuksan ang spreadsheet ng gastusin sa kasal na iningatan ko. Ang mga numero ay nakatingin sa akin, itim at puti. Venue deposit, 1,750,000, paid. Catering advance, 1,250,000, paid. Photography retainer, 600,000, paid. Floral arrangements, 400,000, paid. Total na transfer na 4,000,000. Natitirang balance, 3,500,000. Grand total, 7,500,000. 7.5 milyon para sa perpektong araw ng aking anak. Ang parehong anak na nagsabi lang sa akin na hindi ako sapat na sopistikado para dumalo. Ang financial arrangements naman po, syempre, mananatiling pareho. Syempre, na para bang ang patuloy kong suportang pinansyal ay isang given anuman ang itrato nila sa akin. Na para bang ang pagiging excluded sa kasal ng sarili kong anak ay hindi makakaapekto sa kagustuhan kong bayaran ito. Gusto ni Katrina ang pera ko, ngunit hindi ang presensya ko.
Masaya siyang ipinopondo ng kanyang nakakabalibaliktad na amang Pinoy ang European fairy tale niya. Basta mananatili lang ako sa bahay kung saan hindi ako makikita ng mga Marquez. Ngunit ang pinakamalaking kabalintunaan ay hindi pa dumarating. Binuksan ko ang laptop ko at binuksan ang professional website ni Katrina. Tinulungan ko siyang gawin ito noong sinimulan niya ang translation business niya. Bridging language barriers to bring people together. Specializing in French, English, corporate communications, helping businesses and families connect across cultures. Binasa ko ito ng 2 beses. Ang mapait na kabalintunaan ay nag-aalab sa lalamunan ko. Si Katrina ay kumikita sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga agwat sa wika. Ang buong karera niya ay binuo sa prinsipyo na ang pagkakaiba sa wika ay hindi dapat maghiwalay sa mga tao. Tumutulong siya sa mga estranghero na mag-ugnay sa kabila ng kultural na pagkakaiba araw-araw. Ngunit ginamit niya ang kawalan ko ng kakayahang magsalita ng French bilang batayan para i-exclude ako sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Si Katrina Velasco, ang profesional na bridge builder, ay sinunog ang pinakamahalagang tulay na mayroon siya. Ang nag-uugnay sa kanya sa ama na nagbigay daan sa lahat. Ang babaeng tumutulong sa ibang pamilya na mag-ugnay sa iba't ibang kultura ay kumala sa sarili niyang ama dahil hindi ako sapat na cultured para sa mga pamantayan ng bago niyang pamilya. Isinara ko ang laptop at tinitigan ang bintana. Hindi na ito tungkol sa kasal lang, ito ay tungkol sa respeto, dignidad at ang pagkaunawa na nagpalaki ako ng isang taong kayang ihiwalay ang pagmamahal sa kaginhawaan ng may surgical precision. Ipinakita lang sa akin ng anak ko, ang bridge builder, kung saan ako nakatayo sa kanyang mga prioridad. Sapat ako para punduhan ang mga pangarap niya, ngunit hindi sapat na sopistikado para saksihan ang mga ito. Habang lumulubog sa akin ang buong bigat ng kanyang pagkukunwari, may isang bagay akong naunawaan ng may masakit na kalinawan. Hindi ako kailanman nakita ni Katrina bilang kanyang ama. Nakita niya ako bilang kanyang bank account. Umupo ako sa aking study at tinitigan ang litrato ni Maria sa bookshelf. 12 taon na ang lumipas mula nang mawala siya, ngunit ang kanyang presensya ay punong-puno pa rin sa silid na ito. Siya ang pumili ng bawat libro sa mga estante na ito. Siya rin ang pumili ng leather chair kung saan ako nakaupo ngayon nakikipagbuno sa pinakamahirap na desisyon na hinarap ko mula pa noong libing niya. Ano kaya ang iisipin ni Maria sa naging pagkatao ni Katrina? Ang asawa ko ay isang guro matiyaga at mabait. Ngunit hindi niya kailanman tiniis ang kawalang respeto. Naaalala ko noong 8 taong gulang si Katrina umirap siya sa isang waiter sa restaurant na aksidenteng nagdala ng maling order. Pinagawa ni Maria si Katrina na humingi ng tawad at pagkatapos ay ipinaliwanag ang isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Sweetheart, sabi niya, kung paano tayo tumrato sa mga tao, sinasabi nito ang lahat tungkol sa kung sino tayo. Ang kabaitan ay hindi optional. Iyan ang nagpapakatao sa atin. Pinalaki ni Maria si Katrina ng may mga pagpapahalagang iyon. Respeto sa iba, anuman ang kanilang pinagmulan o kalagayan. Pagpapahalaga sa mga taong tumutulong sa atin. Pasasalamat sa mga sakripisyo na ginawa ng iba para sa atin. Saan napunta ang mga aral na iyon? Kinuha ko ang litrato ni Maria. Naaalala ko kung paano siya nag-alala na baka masira ko si Katrina matapos ang kanyang diagnosis. Huwag mong hayaang maging mahina ka dahil sa pagkakasala, Carding. Bulong niya sa isa sa kanyang huling hospital stays. Mahalin mo siya, pero huwag mong hayaang maging entitled siya. Kailangan niyang maunawaan na ang respeto ay kinikita, hindi ibinibigay. Nabigo ba ako sa kanya? Ang kalungkutan ko ba sa pagkawala ni Maria ay nagpadala sa akin ng masyadong maluwag kay Katrina? Nalito ba ako sa pag-ibig sa pagpapahintulot? Ang pagkakamali ba ng pagiging mapagbigay ay sa pagiging mabuting magulang? Ang pagkakasala ay nakakadurog. Baka kasalanan ko ang pag-uugali ni Katrina. Baka ako ang lumikha ng halimaw na ito dahil hindi ko kailanman sinabi ang huwag, hindi kailanman nagtakda ng mga boundaries, hindi kailanman humingi ng respeto na iginigiit ni Maria. Ngunit naisip ko ang magiging reaksyon ni Maria sa email ni Katrina. Ang asawa ko ay magugulat. Makikita niya agad ang manipulasyon, agad niyang makikilala ang kalkuladong kalupitan kung ano talaga ito.
Hindi kailanman tinanggap ni Maria ang kawalang respeto mula sa sinuman, hindi mula sa mga mahihirap na magulang sa paaralan, hindi mula sa mga bastos na estranghero, at lalo na hindi mula sa aming anak. Hindi mo siya tinutulungan sa pagtanggap nito. Halos naririnig kong sabi ni Maria. Tinuturuan mo siyang ang pag-ibig ay nangangahulugang pagiging doormat. Nagpatuloy ang internal war. Ang isang bahagi ko ay gustong lunukin ang kahihiyan, bayaran ang kasal at umasa na sa paanuman ay magigising si Katrina pagkatapos ng seremonya. Baka maisip niya kung ano ang ginawa niya. Baka humingi siya ng tawad. Ngunit ang mas malakas na bahagi ko, ang bahagi na natuto mula sa lakas ni Maria, ay nakakaalam na mas mabuti. Hindi ito tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng isang aral na dapat ay natutunan ng mga taon na ang nakakaraan. Lumabas si Elena sa pinto, may dalang-dalawang tasa ng kape. Tahimik siyang sumusuporta, hindi nagtutulak. Hindi sinusubukang impluwensyahan ang desisyon ko. Ang pagpipigil na iyon ay mahalaga sa akin. Okay ka lang? Tanong niya, inilalagay ang tasa sa desk ko. Palaging sinasabi ni Maria na minsan, ang pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin ay tumanggi na pahintulutan ang pinakamasamang pag-uugali ng isang tao. Sabi ko, hawak pa rin ang litrato niya. Tumango si Elena. Parang napakatalinong babae. Oo. At siya ay matatakot sa naging pagkatao ni Katrina. Ang katotohanan ay tumama sa akin nang may nakakagulat na kalinawan. Hindi ko pinagtataksilan ang alaala ni Maria sa pagtatakda ng mga boundaries kay Katrina. Pinararangalan ko ito. Sinubukan ng asawa ko na turuan ang aming anak tungkol sa respeto at pasasalamat. Sa pagtanggap sa pagtrato ni Katrina, binabaliwala ko ang lahat na sinikap ni Maria na itanim. Gusto ni Maria na ipagtanggol ko ang sarili ko. Gusto niyang ipakita ko kay Katrina na ang mga aksyon ay may kahihinatnan, na ang respeto ay hindi negotiable, na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa pang-aabuso. Ibinabalik ko ang litrato sa estante at tumingin kay Elena. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Ano iyon? Isang bagay na ginawa ni Maria, 12 taon na ang nakakaraan kung nabuhay siya para makita ito. Ang desisyon ay nagkristal ng may nakakagulat na kapayapaan. Hindi ito tungkol sa galit o paghihiganti. Ito ay tungkol sa dignidad, pagpapahalaga sa sarili at pagpaparangal sa mga pagpapahalaga na sinubukan ni Maria na ituro sa aming dalawa. Ginawa ni Katrina ang kanyang pagpili noong ipinadala niya ang email na iyon. Pinili niya ang pag-apruba ng bago niyang pamilya kaysa sa dignidad ng kanyang ama. Pinili niya ang financial exploitation kaysa sa tunay na relasyon. Ngayon, oras ko na para pumili. Habang nakaupo ako doon, dumadaloy sa akin ang karunungan ni Maria. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ganap na katiyakan tungkol sa kung ano ang kailangang gawin. Huwag kang mag-alala, Manong Manny. Noong Huwebes ng hapon, naglakad ako papunta sa Prime Trust Bank Private Banking Center sa Makati. Ang marmol na sahig at mahogany panels ay tila iba ngayon. Hindi ako narito bilang isang nagpapasalamat na kliyente. Ako ay narito bilang isang lalaki na binabawi ang kanyang dignidad. Mr. Velasco, tumayo si Manuel Manong Manny de Guzman mula sa likod ng kanyang desk. Nagnegosyo na kami ng 15 na taon. Tinulungan niya akong i-structure ang finances ng consulting firm ko. Manong Manny, kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay na apurahan. Oo naman, ano ang maitutulong ko? Umupo ako sa leather chair sa tapat ng desk niya. Kailangan kong kanselahin ang letter of credit na itinatag natin para sa mga vendor sa kasal ni Katrina sa Paris. Kumindat si Manong Manny, halatang nagulat. Ang isang iyon na naggarantiya ng mga bayad sa chateau at catering services? Malaki iyon para kanselahin. Maaari ko bang itanong kung ano ang nagbago? Nagbago ang mga pangyayari. Kailangan kong kanselahin ito agad. Inilabas ni Manong Manny ang account sa kanyang computer. Tingnan ko, oo, narito. 7.5 milyon sa kabuuang commitments. Naproseso na natin ang 4,000 na bayad sa iba't ibang vendor. Naiintindihan ko, gusto kong bawiin ang natitirang 3.5 milyon na garantiya. Mr. Velasco,
Naiintindihan mo ba na agad nitong wawala ang lahat ng pending contracts sa mga vendor sa Paris? Makakatanggap sila ng automatikong abiso na binawi na ang garantiya ng pagbabayad. Iyan mismo ang gusto ko. Sumandal si Manong Manny, pinag-aaralan ng mukha ko. Sa 15 taon ng negosyo, natuto siyang basahin ang moods ko. Ito ay di pangkaraniwan para sa iyo. Palagi kang sobrang mapagbigay sa mga usapin ng pamilya. Minsan, ang pagiging mapagbigay ay nagiging pagpapahintulot, Manong Manny. Natutunan ko na ang pagkakaiba. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige, maaari nating ipatupad ito agad. Hindi pa dumarating ang mga deadline ng pagbabayad ng letter of credit. Mga 10 araw ka pa bago asahan ng mga vendor ang huling paglipat ng pera. Perpektong timing. Walang babala si Katrina. Walang pagkakataon na magmadali para makahanap ng alternatibong pondo. Paano ang legal exposure ko? Wala, Mr. Velasco. Tinitiyak sa akin ni Manong Manny. Ikaw ang gwarantor, hindi ang contracting party. Ang anak mo at ang kanyang fiancé ang mga aktwal na partido sa mga vendor agreements na ito. Kapag binawi natin ang garantiya, makikipag-ugnayan sila ng direkta sa kanila tungkol sa pagbabayad. At kung hindi sila makabayad, ang mga kontrata ay magiging wala na. Ang mga venue ay i-release. Ang mga serbisyo ay kakanselahin. Pamantayan iyan sa international business practice. Naramdaman ko ang isang kalmado na kasiyahan na tumira sa akin. Hindi ito emosyonal na paghihiganti. Ito ay isang kalkuladong desisyon sa negosyo. Binabawi ko ang suportang pinansyal mula sa mga taong nilinaw na hindi ako welcome. Sigurado ka ba talaga sa desisyong ito? Tanong ni Manong Manny. Kapag naisakatuparan ko ito, agad at hindi na mababawi. Naisip ko ang email ni Katrina tungkol sa pagsasabing masyado akong nakakahiya para dumalo sa kasal ng sarili kong anak. Tungkol sa kaswal na kalupitan ng parang nandoon ka na rin. Wala nang mas sigurado pa sa buhay ko. Sa loob ng 20 minuto, pumirma ako sa mga papel at nagbigay ng mga verbal na pahintulot. Ang bawat pirma ay parang pagkuha ng isang bahagi ng sarili ko na ibinigay ko ng napakalaya. Ang proseso ay nakakagulat na simple mga paperwork lang na magpapawalang bisa sa mga buwan ng pagpaplano ng kasal. Tapos na, sabi ni Manong Manny. Lahat ng vendor ay makakatanggap ng abiso sa loob ng 1 oras. Opisyal nang binawi ang letter of credit. Tumayo ako at nakipagkamay sa kanya. Salamat, Manong Manny. Pinahahalagahan ko ang iyong diskresyon palagi. At kung may halaga man ito, minsan, ang pinakamahirap na desisyon sa negosyo ay ang tama. Habang lumabas ako sa bangko, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang tahimik na kapangyarihan na nagmumula sa pagtangging maging ginagamit. Tinuruan ako ni Katrina na ang respeto ay negotiable. Ngayon, ituturo ko sa kanya na ganoon din ang suportang pinansyal ko. Umiikot na ang mga gulong. Sa loob ng 10 araw, kapag dumating ang deadline na ng pagbabayad at walang perang lumabas, matutunan ni Katrina kung ano ang pakiramdam ng harapin ang kahihinatnan ng kanyang mga pinili. Ang sumunod na 10 araw ay lumipas ng may surreal na normalidad. Nagtrabaho ako, dumalo sa mga meetings, naghapunan kasama si Elena. Pinanatili ko ang regular kong routine. Ngunit sa ilalim ng surface may tahimik akong anticipation na tila kakaiba at nakakapagpalaya. Tumatawag si Katrina araw-araw, hindi alam kung ano ang ginawa ko. Noong sumunod na Martes, 5 araw matapos akong bumisita sa bangko, tumawag siya ng may karaniwan niyang excitement. Dad, hindi ka maniniwala kung gaano kaganda ang chateau, sabi niya. Ipinakita sa amin ng florist ang mga arrangements kahapon at napakaganda talaga. Ang nanay ni Jean-Pierre, napaiyak pa talaga noong nakita niya. Gumawa ako ng mga angkop na tunog ng interes, hinayaan siyang magpinta ng mga larawan ng kasal na hindi ko kailanman makikita na pinunduhan ng pera na hindi kailanman darating. Ang Miyerkules ay nagdala ng mga update tungkol sa photographer. Lilipad siya mula sa Milan, Dad, patuloy niya. Gumawa na siya ng trabaho para sa French Vogue. Maniniwala ka ba? Vogue level photography sa kasal ko. Mukhang kahanga-hanga iyan, sagot ko kalmado ang boses. Pagsapit ng Huwebes, pinag-uusapan na niya ang menu. 5 courses, Dad. Nag-training ang chef sa ilalim ni Daniel Bulude. Sabi ni Jean-Pierre,
Iyan ang klase ng pagkain na magpapamukha sa mga tao na matandaan ang isang kasal magpakailanman. Tiyak na magiging memorable iyon bagaman hindi para sa mga dahilan na iniisip niya. Ang dramatic irony ay halos hindi na matitiis. Pinaplano ni Katrina ang bawat detalye ng perpekto niyang araw, ganap na walang kamalayan, na ang pinansyal na pundasyon na sumusuporta dito ay tahimik na tinanggal. Nagsalita siya nang may kumpiyansa, nang may katiyakan na ang lahat ay magaganap ng eksakto tulad ng inaakala niya. Ang tawag noong Biyernes ay kasama ang mahalagang detalye. Ang huling pagbabayad ay magaganap sa Lunes, casual niyang binanggit na para bang pinag-uusapan lang ang panahon. Tapos, 2 linggo na lang bago ang malaking araw. Lunes. Ang araw na matutuklasan ng mga vendor na walang darating na bayad. Noong Biyernes ng hapon ding iyon, dumaan si Roberto Bert Martinez sa opisina ko umupo sa silya sa tapat ng desko ng may pamilyaridad ng 30 taon ng pagkakaibigan. Parang iba ka nitong mga nakaraang araw, sabi niya pinag-aaralan ng mukha ko. Mas kalmado, mas settled somehow. Ganun ba? Oo, parang nagkaroon ka ng kapayapaan sa isang bagay na bumabagabag sa iyo. Huminto siya. Okay ba ang lahat sa kasal ni Katrina? Maingat kong pinili ang aking mga salita. Ang lahat ay eksakto kung paano ito dapat. Tinaas ni Bert ang kilay niya. Kilala niya ako ng sapat para malaman kung kailan ako sadyang vague. Iyan ay isang kagiliw-giliw na paraan para sabihin iyan. Minsan, ang pinakamahalagang desisyon ay ang mga nagpapanumbalik ng balanse, sabi ko. Tumango siya. Nang dahan-dahan hindi pinipilit ang mga detalye. Ngunit naiintindihan niyang may mahalagang nangyayari. Well, ano man iyon, bumagay iyon sa iyo. Mukha kang isang lalaki na natagpuan muli ang kanyang gulugod. Noong weekend na yon, 9 na araw matapos kanselahin ang letter of credit, tumawag si Katrina ng may huling mga detalye. Ang excitement sa boses niya ay nakakahawa kahit alam ko na ang alam ko. Ang buong pamilya ni Jean-Pierre ay lilipad mula sa France. 37 na tao. Napaka-sopistikado nila, Dad. Gusto mo silang makilala pero alam mo na kung paano sa language thing. Sa totoo lang, alam ko ng eksakto kung paano iyon. Noong linggo ng gabi, umupo ako sa aking likod bahay pinapanood ang paglubog ng araw. Bukas, aasa ang mga vendor sa kanilang huling bayad. Bukas, magsisimulang magbitak ang perpektong mundo ni Katrina. Wala akong naramdamang guilt. Walang pangalawang isip, tanging isang malalim na pakiramdam ng tama. Sumama si Elena sa akin, may dalang 2 baso ng wine. Penny, for your thoughts. Naiisip ko lang ang tungkol sa mga aral, sabi ko. Kung paano, minsan, ang pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin ay hayaan ang isang tao na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pinili. Dahan-dahan niyang pinisil ang kamay ko. May mahalagang matututunan ang anak mo sa lalong madaling panahon, hindi ba? Oo, mayroon. Ang Lunes ng umaga, eksaktong 10 araw matapos ang pagbisita ko sa Prime Trust Bank, ay dumating, malinaw at malamig. Nagtimpla ako ng kape, nagbasa ng balita, naghanda para sa isa pang normal na araw sa opisina. Ngunit hindi ito isang normal na araw. Ito ang araw na matutuklasan ni Katrina na ang mga aksyon ay may kahihinatnan, na ang respeto ay hindi optional, at na ang kanyang ama ay hindi ang pushover na pinaniniwalaan niyang siya. Sa isang lugar sa Paris, sinusuri ng mga vendor ang kanilang mga account at nakikita nilang walang laman. Malapit nang tumunog ang telepono. Ang tawag ay dumating noong Miyerkules ng umaga. Nasa opisina ako sinusuri ang quarterly reports nang mag-buzz ang telepono ko. Pangalan ni Katrina ang lumabas sa screen. 2 araw na ang lumipas mula ng deadline ng pagbabayad, eksakto ang time frame na hinulaan ni Manong Manny para sa mga reaksyon ng vendor. Hayaan ko itong tumunog ng 4 na beses bago sagutin. Dad! Ang boses ni Katrina ay nanginginig, mas mataas kaysa karaniwan. Kailangan kitang kausapin, may problema sa wedding payments. Anong klaseng problema? Tanong ko, pinapanatiling neutral ang tono ko. Tumawag ang Chateau kaninang umaga. Sabi nila hindi nila natanggap ang huling bayad.
Pero imposible iyan. Ginarantiyahan mo ang lahat, di ba? Nagbabanta silang kanselahin ang booking namin. Sumandal ako sa upuan ko. May sinabi pa ba sila? Tumawag din ang caterer at ang photographer. Dad, lahat sila pareho ang sinasabi. Walang bayad na natanggap. Pinag-uusapan na nila ang pagkansela ng lahat. Ang boses niya ay naputol sa panic. Banking error ito, Dad. Kailangan mong tawagan ang bangko ngayon. Ayusin mo ito, please. Ang desperasyon sa boses niya ay nakikita. Sa unang pagkakataon mula nang ipadala ang malupit na email na iyon, kailangan ni Katrina ang kanyang ama. Hindi ang pera niya. O sige, eksakto, ang pera niya. Pero kailangan niya ako para lutasin ang problema niya. Katrina, sa palagay ko may isang bagay na dapat mong malaman. Ano? Dad, tawagan mo na lang ang bangko? Pwede tayong mag-usap mamaya? Kinansela ni Dad ang letter of credit. Katahimikan. Ganap, lubos na katahimikan. Ano? Ang boses niya ay halos isang bulong. Binawi ko ang garantiya ng pagbabayad. Naabisuhan na ang mga vendor na wala nang darating na karagdagang bayad mula sa akin. Hindi mo magagawa iyan. 2 linggo na lang ang kasal. Kaya ko at ginawa ko. Pero bakit, Dad? Ito ang kasal ko. Nangako ka. Nangako akong babayaran ang kasal na imbitado akong dumalo. Ikaw ang nag-invite sa akin. Naaalala mo? Sinabi mo sa akin na masyado akong nakakahiya para sa bago mong pamilya. Hindi iyan. Pwede nating ayusin iyan. Pwede kang dumalo, Dad. Please, kailangan mong ayusin ito. Nakaka-interes kung gaano kabilis nagbago ang posisyon niya nang may kinalaman na sa pera. Katrina, pinal na ang desisyon. Ito ay dahil kay Elena, hindi ba? Biglang tumalim ang boses niya, desperado. Pinipili mo ang babaeng iyon kaysa sa sarili mong anak. Wala itong kinalaman kay Elena. Ito ay tungkol sa respeto. Respeto? Ako ang anak mo. Oo, ikaw ang anak ko. At sinabi mo sa akin na hindi ako sapat na sopistikado para saksihan ang kasal mo. Ibinaba mo ako sa isang live stream viewer habang inaasahan mong pupunduhan ko ang perpekto mong araw. Narinig ko siyang umiiyak. Ngayon, sa wakas, lumulubog sa kanya ang realidad ng sitwasyon niya. Papatayin ako ni Jean-Pierre! Huhuhu ang pamilya niya! Diyos ko, galit na galit sila! Tama siya tungkol doon. Ang susunod na tawag ay dumating noong Biyernes ng hapon. Sa pagkakataong ito, walang laman, talunan ang boses ni Katrina. Tapos na, sabi niya ng simple. Ano ang tapos na? Lahat. Ang engagement, ang kasal. Tumawag ang nanay ni Jean-Pierre ng emergency family meeting kahapon. Sabi niya, ang pamilya Velasco ay napatunayang hindi mapagkakatiwalaan at financially unstable. Kinakansela nila ang kasal. Naramdaman ko ang isang sandali ng pagkabigla. Inaasahan ko ang mga kahihinatnan, ngunit hindi ganito kabilis o kumpleto. At si Jean-Pierre? Sabi niya hindi raw siya pwedeng magpakasal sa isang pamilya na nagpapahiya sa mga kamag-anak niya. Sabi niya, hiniya mo raw sila sa pagbawi ng funding sa huling minuto. Mapait ang tawa niya. Nakakatawa kung paanong kasalanan mo, hindi sa akin. Ano ang tungkol sa perang naipon mo? 400,000, Dad. May 400,000 ako. Ang syato lang nagkakahalaga ng 4 million. Nabuhay ako sa iyong kabutihang loob nang matagal hindi ako natutong mag-save ng maayos. Ang pag-amin ay nakabitin sa pagitan namin parang isang kumpisal. Ibinabalik ni Jean-Pierre ang singsing kahapon, patuloy niya. Walang emosyon ang boses. Sa pamamagitan ng messenger, hindi man lang niya ako hinarap. Nagpadala ng note ang nanay niya na nagsasabing, "The Marquez family cannot associate with people of questionable character and reliability." Patawad na nagtapos ito sa ganitong paraan, Katrina. Talaga? Kasi nakuha mo ang eksakto mong gusto. Sinira mo ang kasal ko, ang engagement ko, ang kinabukasan ko. Hindi ko sinira ang anuman. Tumigil lang ako sa pagbabayad para sa sarili kong pagtatanggal. Tahimik ang linya sa loob ng mahabang sandali. Galit ako sa iyo. Bulong niya pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Ibinaba ko ang telepono at tinitigan ang labas ng bintana ng opisina ko. Sa loob ng wala pang 1 linggo, nawala ni Katrina ang kanyang kasal, ang kanyang fiancé, at ang mga ilusyon niya tungkol sa walang kondisyon na suportang pinansyal.
Natutunan niya na ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Ito ay isang aral na dapat ay natutunan na 12 taon na ang nakakaraan. Ang sumunod ay mabilis at walang awa. Sa loob ng ilang araw matapos kansilahin ang engagement ni Katrina, nagsimulang tumunog ang telepono ko sa mga tawag mula sa pamilya. Mabilis kumalat ang balita, isang kinanselang kasal, isang broken engagement, at ang anak na nag-exclude sa sarili niyang ama. Ang kapatid kong si Margaret ang unang tumawag. Carding, narinig ko ang tungkol sa kasal ni Katrina. Anong nangyari? Ibinigay ko sa kanya ang mga katotohanan. Inan-invite ako ni Katrina dahil sa language barriers. Binawi ko ang suportang pinansyal. Gumuho ang kasal. Inan-invite ka niya sa sarili mong kasal ng anak? Tumaas ang boses ni Margaret sa hindi makapaniwala. Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya? Tama. Mabuti sa iyo at pinanindigan mo siya. Ang babaeng iyon ay spoiled rotten mula nang mamatay si Maria. Ang mga katulad na pag-uusap ay sinundan ng mga pinsan, tiyahin at mga kaibigan ng pamilya. Ang pangkalahatang reaksyon ay pagkagulat sa pag-uugali ni Katrina at suporta sa desisyon ko. Ang mga imbitasyon sa holiday na karaniwang kasama si Katrina ay tahimik na tumigil sa pagdating. Ang mga pagtitipon ng pamilya ay nagpatuloy nang wala siya. Ang profesional na buhay ni Katrina ay nagsimula ring magbitak. Ang translation industry sa Makati ay mas maliit kaysa sa inaakala ng mga tao. Kumalat ang balita ng family instability sa mga corporate client. Ang business associate ko, si Roberto, ay kaswal na binanggit ito. Carding, narinig namin na may personal issues na nakakaapekto sa reliability ni Katrina. Pinag-iisipan naming muli ang kontrata namin sa firm niya. Anong klaseng issues? Family drama na nakakaapekto sa professional commitments. Kinakabahan ang mga kliyente tungkol sa kawalang katatagan. Hindi ko siya ipinagtanggol. Ginawa ni Katrina ang kanyang mga pinili. Ang pinansyal na realidad ang pinakamatinding tumama. Si Katrina ay nabuhay ng napakakomportable sa aking mga subsidies kaya hindi siya natuto ng tamang budgeting. Ang renta ng apartment niya lang ay 150,000 bawat buwan. Madaling bayaran kapag tahimik na sinusuportahan ni Dad ang kalahati. Imposible sa kita lang ng translator. 2 linggo matapos ang huling pag-uusap namin, dumating si Katrina sa building ng opisina ko. Tumawag ang security. Nasa lobby siya, humihingi na makita ako. Sabihin ninyo na hindi ako available. Sabi niya, urgent daw Mr. Velasco. Family emergency. Sabihin ninyo sa kanya na mag-schedule ng appointment sa tamang channels. Noong gabing iyon, lumabas siya sa bahay ko nakaupo sa harap ng steps ko sa loob ng 2 oras. Nagstay ako kay Elena noong gabing iyon. Ang mga desperadong email ay nagsimulang dumating araw-araw. Dad, please call me. Alam kong nagkamali ako, pero pamilya tayo. Nawawalan ako ng kliyente dahil sa sitwasyong ito. Hindi ko na kaya ang apartment ko. Kailangan ko ng tulong. Patawad tungkol sa wedding invitation. Nagkamali ako. Ang bawat email ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon niya. Ang entitled young woman na kaswal na nag-exclude sa kanyang ama ay natutuklasan ng buhay ng walang financial safety net niya. Ngunit ang mga manipulative na email ang pinakabagabag sa akin. Gusto ni Mama na ayusin natin ito. Sinisira mo ang pamilya natin dahil sa isang pagkakamali. Nilason ka ni Elena laban sa sarili mong anak. Ang mga pagtatangkang ito na gawing sandata ang alaala ni Maria at sisihin si Elena ay lalo lang nagpatibay sa desisyon ko. Hindi pa rin naiintindihan ni Katrina na ito ay tungkol sa kanyang pag-uugali, hindi sa panlabas na impluensya. Ang huling pagtatangka ay dumating 3 linggo matapos ang pagguho. Sinunggaban ako ni Katrina sa office parking lot ko. Dad, please, desperado na ako. Mukha siyang desperado, mas payat, pagod, suot ang lumang damit sa halip na mamahaling outfits. Nawalan ako ng 3 major client ngayong linggo. Hindi ko na kayang bayaran ang renta. Hindi ko na kaya ang groceries. Alam kong sinaktan kita, pero ako ang anak mo. Oo, ikaw ang anak ko, at pinalaki kita na tratuhin ang mga tao ng may respeto at pasasalamat. Pinili mong huwag gawin ang dalawa. Nagkamali ako tungkol sa kasal, inaamin ko. Pero sumobra na ang parusang ito. Hindi ito parusa, Katrina. Ito ay kahihinatnan. May pagkakaiba. Ano ang pagkakaiba?
Ang parusa ay isang bagay na ginagawa ko sa iyo. Ang kahihinatnan ay isang bagay na ginagawa mo sa sarili mo. Tinitigan niya ako, umaagos ang luha. Kaya iyon na? Hahayaan mo na lang akong mawala ang lahat? Nawala mo na ang lahat ng mahalaga. Ang natitira ay pera lang at kaginhawaan. Lumakad ako palayo, iniiwan siya sa parking lot. Habang nagmamaneho ako pauwi, wala akong naramdamang kasiyahan sa kanyang pagdurusa, ngunit wala ring guilt. Natutunan ni Katrina kung ano talaga ang halaga ng kalayaan. At iyan ay isang aral na 12 taon ng overdue. Ang anak na kumita sa pag-uugnay ng mga kultural na agwat ay sinunog ang pinakamahalagang tulay sa lahat, ang nag-uugnay sa kanya sa ama na nagbigay daan sa lahat. 6 na buwan ang lumipas. Nagising ako sa tunog ng mga ibon na humuhuni sa labas ng bintana ng kwarto ko. Ang liwanag ng umaga ay tila iba, mas malambot, mas mapayapa. Sa edad kong 58, natutunan ko na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula hindi sa pag-iwas sa mahihirap na desisyon, kundi sa paggawa ng tama. Kahit masakit. Hindi kami nag-usap ni Katrina mula noong parking lot confrontation na yon. Sa pamamagitan ng family grapevine, narinig ko na lumipat siya sa isang mas maliit na apartment sa kabila ng bayan. Dahan-dahan niyang binubuo muli ang kanyang client base at nagtrabaho siya ng part-time sa isang language learning center para kumita. Natutunan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng kalayaang pinansyal. Sa mahirap na paraan ngunit marahil, iyon lang ang tanging paraan na tatatak. Wala akong naramdamang kasiyahan sa kanyang mga pakikibaka, ngunit wala ring guilt. Bueno, hindi iyon ganap na totoo. Sa gabi kapag tahimik ang bahay minsan, iniisip ko kung nabigo ba ako sa kanya sa ibang paraan mga taon na ang nakakaraan. Baka masyado ko siyang spoiled matapos mamatay si Maria. Hayaan ko ba ang guilt sa pagkamatay ng nanay niya na gawin akong pushover sa halip na isang magulang? Baka kung nagtakda ako ng boundaries ng mas maaga, tinuruan ko siya ng pasasalamat at respeto noong mas bata pa siya, wala sanang nangyari. Ngunit ang pag-iisip sa mga pagkakamali sa nakaraan ay hindi magbabago ng anuman. Si Katrina ay 29 taong gulang, sapat na ang edad para maunawaan na ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Sapat na ang edad para matuto mula sa mga ito. Lalo kaming nagkalapit ni Elena sa lahat ng ito. Hindi niya kailanman iminungkahi na makipagkasundo ako kay Katrina. Hindi niya ako itinulak na ayusin ang relasyon. Sa halip, sinuportahan lang niya ang desisyon ko na panatilihin ang mga boundaries. Ang pagpipigil na iyon, ang respeto na iyon para sa mga pinili ko ay mahalaga sa akin. Iba ka na ngayon, sabi niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa likod bahay pinapanood ang paglubog ng araw. Mas settled, parang nakahanap ka ng isang bagay na nawala sa iyo. Tama siya, may nakita ako. Ang aking self-respect. Sa loob ng 2 taon matapos mamatay si Maria, nalito ako sa pag-ibig sa pagpapahintulot. Ang pagkakamali ng pagiging mapagbigay sa pagiging mabuting magulang. Sobrang takot akong mawala si Katrina na hindi ko kailanman hiniling na tratuhin niya ako ng may pangunahing dignidad ng tao. Ang negosyo ay umuunlad ng walang patuloy na pagkaubos ng mga emergency at apurahan na pangangailangan ni Katrina. Nagawa akong tumuon sa pagpapalago ng consulting practice ko. Iginalang ng mga kliyente ang paraan ng paghawak ko sa aking personal na sitwasyon. Kumalat ang balita tungkol sa aking principled stand at lalo pa nitong pinahusay ang aking profesional na reputasyon. Si Bert Martinez ay regular na dumadaan sa opisina at napansin din niya ang pagbabago. Alam mo kung ano ang hinahangaan ko sa ginawa mo, sabi niya sa isa sa aming lunch meetings. Hindi mo ginawa iyon ng may galit. Ginawa mo iyon ng may dignidad. Yan ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihiganti at hustisya. Tama siya. Hindi ito kailanman tungkol sa pagsasaktan kay Katrina. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanya na ang respeto ay hindi optional, na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa pang-aabuso, at na ang suportang pinansyal ay may kasamang inaasahan ng pangunahing kagandahang asal ng tao. Ang pamilya ay nagrally sa paligid ng desisyon ko. Ang mga pagtitipon sa holiday ay mas mapayapa ng walang drama at entitled attitude ni Katrina. Ang kapatid kong si Margaret, ang pinakamahusay na naglagay nito. Carding,
Hindi ka nawalan ng anak. Tumigil ka lang sa pagpapahintulot sa isang taong ginagamit ka. Minsan nagtataka ako kung may natutunan ba si Katrina mula sa karanasang ito. Sana mayroon. Ngunit hindi ko iyon makontrol. Makokontrol ko lang ang sarili kong mga pinili, ang sarili kong mga boundaries, ang sarili kong self-respect. Madalas akong tanungin ng mga tao kung namimiss ko ba siya. Ang tapat na sagot ay komplikado. Namimiss ko ang anak na pinalaki ko, ang maliit na batang babae na nagpa-practice ng French sa aming kitchen table. Ngunit hindi ko namimiss ang entitled young woman na tumrato sa akin na parang isang bank account with legs. Kung si Katrina ay tunay na magbabago, kung makakabuo siya ng tunay na pasasalamat, tunay na respeto, tunay na pag-unawa sa ginawa niya, baka magkaroon kami ng relasyon muli balang araw. Ngunit ito ay kailangang maging sa mga tuntunin ng mutual respect, hindi financial dependence. Habang nakaupo ako sa aking study noong gabing iyon, tinitingnan ang litrato ni Maria, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ganap na kapayapaan sa aking mga desisyon. Hindi ko sinira ang kasal ng anak ko. Tumigil lang ako sa pagbabayad para sa sarili kong pagtatanggal. Minsan, ang pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin ay hayaan ang mga tao na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pinili. At minsan, ang pinakamahalagang aral na maaaring ituro ng isang magulang ay ang respeto ay hindi negotiable. Kahit sa pamilya, lalo na sa pamilya. Hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo para panatilihing mainit ang iba. Minsan, tinuturuan tayo ng buhay ng pinakamahihirap na aral sa pamamagitan ng mga taong pinakamamahal natin. Ang kwento ni Carding ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig minsan ay nangangahulugang pagtatakda ng mga boundaries kahit sa pamilya. Tulad ng sinasabi sa kawikaan, ang nagtitipid ng pamalo ay napupuot sa kaniyang anak, ngunit ang umiibig ay masikap sa pagdidisiplina sa kaniya. Binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan para malaman kung kailan nagiging enabling ang pagiging mapagbigay, kung kailan nagiging kahinaan ang kabaitan. Ang kwentong ito ng pagtataksil ay hindi lang tungkol sa isang ama at anak. Ito ay tungkol sa universal na pakikibaka sa pagitan ng walang kondisyon na pag-ibig at kondisyon na respeto. Tulad ng maraming kwento ni Lolo na ipinasa sa mga henerasyon, nagdadala ito ng walang hanggang karunungan tungkol sa dignidad at self-worth. May naunawaan ng ating mga lolo na nakalimutan na natin. Ang respeto ay hindi negotiable kahit mula sa mga pinagsakripisyuhan natin ng lahat. Sa mga kwento ng pagtataksil na tulad nito, nakikita natin kung paano masisira ng financial manipulation ang pinakasagradong mga ugnayan. Ngunit nakikita rin natin ang redemption hindi sa pamamagitan ng pagkakasundo, kundi sa pamamagitan ng self-respect. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging doormats. Tinatawag niya tayong umibig ng may karunungan. Tulad ng itinuturo ng banal na kasulatan, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso sapagkat dito nagmumula ang buhay. Ang pinakamalalim na kwento ng lolo ay madalas na nagtatapos hindi sa masayang pagkikita muli kundi sa matinding kapayapaan. Natutunan ni Carding ang alam ng sarili niyang lolo. Hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo para panatilihing mainit ang iba. Ang kwento ni Carding, mga apo, ay kwento ng maraming Pilipinong magulang. Minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat. Kailangan nating ituro ang dangal at respeto. Tandaan ninyo, hindi ko sinira ang kasal ni Katrina. Huminahon lang ako sa pagiging bangko niya. Ang respeto ay hindi negotiable, lalo na sa pamilya. Huwag kang maging doormat. Natutunan ni Katrina ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang consequences ay minsan ang pinakamabuting guro. Sa huli, nakita ko ang kapayapaan. Nakuha ko ang aking self-respect muli. Kung nagawa ko ito, kaya mo rin. Mag-subscribe na po at i-share ang aral na ito. Kayo, mga tita at tito, ano ang ginawa ninyo para bawiin ang inyong dangal?